Yes, hello mga ka-KB. Ito na naman ang inyong kabanong. At muli ako po ay nagsasabi ng pinagpalang araw sa inyong lahat. Well, ngayong araw po na ito, meron lang po akong gustong ipaliwanag po sa inyo, no? Kasi kung mapapansin niyo po dito po sa ating channel na Lady Pam, ay meron pong ibang nagkukwento. So meron nga po ako nababasa na nagtatanong kung bakit nga daw wala si Lolo Pael. So for your information sa mga hindi po nakakaalam, ang inyo pong kabanong ay siya rin bumoboses kay Lolo Pael. Ako rin po si Lolo Pael. Di ba? Gusto niyo pong sample? O, sige, sample natin. Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Yun ang boses ni Lolo Pael. So, kung mapapansin niyo po no, sa isang araw po, halos dalawa po yung ating ina-upload na kwento, isa sa Lolo Pael, tapos isa po sa mga kwento ni Kabanong. At siyempre, ang pinagkaiba lang ho doon yung narrator. Pero yung dramatization, ako pa rin po lahat 'yon, 'di ba? Yung nana, yung tata, yung anak, yung babae, 'di ba? So dahil nga may mga nagre-react nga diyan na nung kumuha ako ng babae. Actually, nung ako yung nagbababae, sabi ng iba, ano ba yan, boses bakla? Nung kumuha tayo ng babae, ano ba yan, si Kabanong na lang uli, di ba? So, medyo nahirapan na rin po naman tayo kahit papaano, no? So, kasi ang mahirap naman po niya, baka pag pinupwersa ko po siya lagi, at tatlong channel ang lalagyan natin ng kwento, baka hindi na po nakayanin ng inyong abang lingkod. Baka naman tuluyan na tayo magkasakit. 'Di ba? Imbis na may mapakinggan kayo, baka tuluyan na ako magkasakit. Ayaw naman natin mangyari 'yon, 'di ba po? Kaya ang maganda ho niyan, ang good news niyan, meron po tayong kasama ho sa industriya ng dubbing. So again, ang inyong abang lingkod bago po nag-YouTube, ako rin po ay isa pong dubber. Okay, sa mga telenovela, Mexico novela, yung mga ganun, Korean novela. At ako rin po ay sa movie, okay, nagda-dub ng mga boses ng mga artista. Okay, ngayon, may mga kasama po tayo at isa na nga po doon, una ay si Apong Isaak. Yan, kasama ko rin po sa dubbing yan na ngayon kasama na po sa team po ni Miss Pamela Clamil at ni Kabanong. Ngayon, ito pong Lady Pam, isang channel po natin na hindi na po natin na-uploadan. Kasi, yun nga, medyo hindi na kinakaya ni Lolo, nahihirapan na si Lolo. Opo. Kaya kumuha po tayo ng isang batikan, okay, na direktor, na voice artist, voice actor, okay, yun po ay si Miss Gwen. Okay, kasama niya po niyang kanyang better half, si Paring Pai Alalay. Opo, at maririnig nyo rin po si AJ. So isang buong pamilya sila, si AJ babae po ito na dalagita. Kaya hindi na po kayo mahirapan na pakinggan na ano ba yan, boses bakla pagka babae, di ba? Kasi ito po, multi-talented rin sila. Kumbaga, kung ano po yung naririnig nyo sa akin na iba-ibang boses, sila rin po kaya nilang gawin. In fact, mas nauna po sila sa akin kasi yung kanilang mga magulang, talagang noon pa man, nung unang panahon, mga panahon pa ng DZRH, mga ano na po yan, dramatista na po. Opo, si Pai at saka yung si Gwen, yung pamilya ho nila, talaga nagsimula na po sa voice acting. So, syempre, ipinamana rin sa kanila yung talento na yon. Okay? At alam nyo, sa totoo lang po, hindi ko nababanggitin ng pangalan, no? Yung isa sa pinakamalupit na nagna-narrate ng horror dito sa channel natin ay sila po ay ang direktor. Opo, sila po yung isa sa mga mentor. Opo, pagdating sa larangan ng dubbing, sila Miss Gwen at saka si Pai. Okay? So ngayon po, ang good news niyan, buti na lang napapayag po natin sila. Okay, na ibahagi yung kanilang talento bilang horror narrator dito sa ating channel na Lady Pam. Opo, kaya ako naman po nakikiusap lang po ako sana sa inyo na bigyan niyo po sila ng ng chance, okay, na mapakinggan at ma-prove nila sa inyo, okay, na talagang mapapaligaya rin nila kayo. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, kami po gustong-gusto po namin kayo, no, na patuloy na bigyan ng kaaliwan, no, ng kasayahan, kasi
tulad nga po sa nababasa ko po sa comment nyo na talagang marami po sa mga OFWs at maging dito rin po sa Pilipinas yung mga, alam niyo, nasa tindahan, di ba, habang nagtatrabaho, naka-headset at pinakikinggan po yung mga kwento po natin. May iba nga dyan, sabi nila, Kabanong, baka pwede naman mga sa loob ng isang araw, mga 3 hanggang 5 videos po. 5 kwento po ang ilapag nyo, di ba? So, hindi naman natin kakayanin lahat yon. Tao lang naman po tayo, di ba? So, kaya ang ginawa ko po, ginawa po namin dun sa team, yun, naghahanap po kami ng maaring makatulong sa amin nang magbibigay sa inyo ng kasiyahan. Opo, walang pinakaiba sa ABS-CBN tsaka GMA7, di ba? Para patuloy sila makapagbigay ng magagandang programa, kumukuha sila ng mga malulupit na mga artista. So, ganun po yung ginawa po ng team ni Miss Pamela at saka ni Kabanong. Kumuha po kami ngayon ng malulupit po na mga voice artist para magatid sa iyo ng napakaganda pong mga kwento. Okay po, so dito nga po ang good news niyan, dito sa Pamela, Lady Pam na channel, sa Lady Pam na channel, si Miss Gwen po, okay, yung team ni Miss Gwen ang magbibigay sa inyo ng napakagandang mga horror stories. Okay, kaya sana po ay mapakinggan nyo, lalo na ngayong araw na ito, meron po silang ihahatid na isang napakagandang kwento. At pakinggan po, sama-sama po nating pakinggan ito. Jules, asa ka bang bata ka? Kanina pa kita inuutosang pumunta sa palengke para bumili ng gulay. Pansahog dito sa sinigang. Abay, mag-iisang oras na. Nandito ka pa rin? Hindi mo pa rin maiwan ang cellphone na yan? Babasagin ko talaga yan. Maya-maya ay pauwi ng tatay mo. Wala pa ako na ilulutong ulam para sa hapunan kasi hindi ka pa tumatayo riyan. Ito na nga po, Nay. Papunta na po. Tinatapos ko lang po itong laro namin. Naglalaro ka na naman? Talagang ipupukpuk ko na yung cellphone sa ulo mo. Iwanan mo na yan. At pumunta ka na sa palengke. Diyos kong bata ka. Ano? Hindi ka pa rin tatayo riyan? Tatayo na po. Nasaan na po ba yung pambili? Kanina ko pa nga inaabot sa yung pambili ah. Paano kasi ang mata mo nakatutok dyan sa cellphone mo? Andito lang oh. Andito sa ibabaw ng mesa. Kung ahas ito, kanina ka pa tinuklaw. Ikaw na bata ka talaga. Hala, punta na sa palengke. Dali-dalian mo lang ah. Opo. Nabato ka ng ina si Jules nang iabot sa kanya ang perang pambili ng gulay. Dali-daling lumabas ng bahay si Jules para pumunta sa palengke. Habang naglalakad, ay sa cellphone pa rin nakatutok ang kanyang atensyon at paningin. Hindi naman ganong delikado ang maglakad sa iskinita dahil madalang ang mga sasakyan papunta sa palengke. May pailan-ilang aso lang na nagkalat sa kalsada. Ilang minuto rin ang nilakad niya nang marating na ang palengke. Huminto muna siya sa paglalakad dahil para maghanap ng mabibilhan ng gulay. Ay, hindi pa bukas ang pwesto ni Aling Dulce. Uy, ayun. Bukas ang katabing pwesto niya. Doon na lang. Manang, pabili nga po ng mga gulay na pansahog sa sinigang. Ano bang gulay ang hinahanap mo, Apo? Kahit ano po, Manang. Basta gulay pansigang po. Bahala na po kayo. Tig-konti-konti lang po, pang isang luto lang po. Sige. Mukhang abalang-abala ka sa paglalaro ah. Ayaw mo bang ikaw na ang mamili ng gulay na bibilhin mo? Okay na po, Manang. Wala po akong kilalang gulay. Ganun ba? Paano mo makikilala ang mga gulay? Hindi mo tinitignan. Heto oh, plinastik ko na. 155 lahat. Ito po ang bayad. Salamat po ah. Bago lang po ba kayo dito sa pwesto? Dati kasi wala naman to eh. Walang katabi ang pwesto ni Aling Dulce. Ngayon pala meron na. Ngayon ka lang ba nagawi rito? Opo. Kaya naman pala.
Sige po, salamat po. Alis na ako. Kagaya ng ginawa niya papuntang palengke, nakatuon pa rin ang paningin niya sa nilalaro sa cellphone habang naglalakad pa uwi ng bahay. Pagkapasok niya sa bahay, dumiretso siya sa kusina at nilapag ang pinamili sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay pumunta siya sa sala at naupo sa sofa. Doon na niya ipinagpatuloy ang paglalaro. Ilang minuto ang lumipas nang lumabas ng kwarto ang kanyang ina. Walang yakang bata ka? Nandiyan ka na pala? Hindi mo malang ako tinawag? Alam mo magluluto na ako. Nasaan ang pinamili mo? Nasa kusina na po, Nay. Hoy, Jules! Bakit po, Nay? Anong bakit? Abay 500 ang ibinigay kong pera, nasa na ang sukli? Hala, Nay, hindi ko po napansin. Anong hindi mo napansin? Akala ko po sakto lang ang pera eh. Ayan, kasi cellphone mo kasi yan eh. Naku, balikan mo yan. Dalihan mo. Bitiw-bitiwan mo na ang cellphone mo na yan. Dapat talaga hindi na kita binili eh. Lagi ka nalang lutang dahil sa kaka-cellphone mo. Dali-daling lumabas si Jules ng bahay para balikan ang sukli. Alam niyang mabilis ang kamay ng kanyang ina. Kaya bago pa siya mabatukan nito, ay tumakbo na siyang palabas ng bahay. Iniwan na rin niya ang cellphone sa sofa para makabalik din siya agad. Nakakailang di pa palang ang layo niya mula sa kanilang bahay nang marinig ang malakas na pagtawag ng kanyang ina sa pangalan niya. Nanay naman eh. Makatawag para naman akong kinder na pinapauwi ng bahay. Bang kailangan niya kasi? Kukunin ko na ang sukli, may patawag pa. Bakit ho ba? Ibalik mo nga tong gulay na pinamili mo. Sinabi ko pang sigang hindi pang nilaga. Buisit ka talaga, Jules. Isoli mo nga tong mga gulay na to. Anong gagawin ko dito? Ibalik mo to. Opo. Loko yung matandang babae na yun ah. Inis na bumalik ng palengke si Jules. Dala ang pinamiling gulay. Hindi maipinta ang kanyang mukha. Pagdating sa palengke, dahil isa-isa na nagbubukas ang mga pwesto, dumami na ang tao. Kaagad niyang nilapitan ang pwesto ng matanda, pero laking pagtataka niya nang makitang wala ng pwesto roon. Sinabutahe ako. Kakainis. Sabi ko naman pangsigang eh. Buisit. Pahamak. Umanda talaga sa akin ang matandang yun. Nasaan na? Nandito lang yun eh. Bakit wala na ang pwesto rito? O Jules, anong tinitignan mo riyan? Aling Dulce, nasa na po yung matandang babae na nagtitinda rito kanina? Matandang babae? Ano ka ba, Jules? Ilang taon na ako nakapwesto dito sa palengke. Wala pang matandang babae na pumwesto dyan. Saka isa pa, wala talagang pwesto dyan. Ano ka ba? Paano lalagyan ng pwesto dyan? Daanan yan ng tao. Saan mo pa dadaanin ng mga tao kapag hinarangan mo yan? Sigurado po kayo? Hoy, araw-araw ko nandito sa palengke ha. Nagbubukas ako sa umaga, nagsasara sa tanghali, at nagbubukas uli sa gabi. Hindi pa ako sigurado niyan? Ako nga dapat ang magtanong sa'yo kung sigurado ka ba sa sinasabi mo. Sigurado ho ako. Kasi pumunta po ako kanina rito. Inutusan po ako ni nanay na bumili ng gulay. Sarado pa po kayo. Kaya doon ako bumili sa matandang nakapwesto rito. Sa tabi ng pwesto nyo. Kaso, hindi ko po nakuha ang sukli eh. Saka, mali po yung gulay na ibinigay niya sa akin. Paano na po ito? Lagot ako kay nanay nito. Alam niyo ba kung saan ang bahay ng matandang yun? Naku, mukhang nabiktima ka ng multo ng tindera dito. Ho?
Halika, lumapit ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Ano ho yun? Huwag kang maingay ha. Atin-atin lang to. Opo. Alam mo kasi, dati pa tong nangyayari. Sa palengke na to, hindi lang ikaw naka-experience niyan. Minsan naririnig ko sa iba na pinag-uusapan. Minsan naman, kinikwento sa akin. Meron kasing nakaka-experience kagaya ng naranasan mo. Bumili rin sila sa pwesto na matandang babaeng yon. Tama naman daw ang binili nila. Pero pag uwi nila sa bahay, pag inilabas na sa lalagyan nila ang pinamili, iba na raw ang nakalagay. Pero kitang-kita nila na tama ang inilagay sa plastic. Pinagtataka lang nila kung paano nagbabago. At kagaya mo, bumibili rin sila kapag alanganing oras. Mga bandang 3:00 ng hapon. Kasi sarado pa ang mga pwesto. May ilang bukas, pero hindi naman nila napapansin ang misteryosong pwesto ng matanda. Ang bumibili lang daw ang nakakakita dito. Parang nangaakit talaga ang matandang yun. Minsan nga raw, may ibang nakakabili doon kahit hindi naman nila kailangan. Parang hinahatak silang bumili. Parang nahihypnotize sila. Tapos kapag hahanapin nila yung pwesto para isauli ang binili, wala na. Hindi na nila makita. At walang makapagturo. Kaya sa susunod, huwag kang pupunta ng alanganing oras kasi alam mo namang nagbubukas ang pwesto dito sa hapon kapag 4:00. Saka ang sabi, paiba-iba ang tinda ng matandang yun. Nagtataka nga ang iba kasi minsan nahahalo ang pwesto ng matanda na iba ang tinda kaysa sa mga katabing pwesto. Pero naaakit silang bumili. Totoo ba? Nakakatakot naman po yun. Ano ho bang nilalang yun? Sabi nila, multo daw yun. May mga matatanda kasing hindi na nagtitinda ngayon na nagsabi ng matandang nagpapakita raw ay multo ng kasamahan nila noon. Base sa deskripsyon ng mga nakakita sa matandang yun, tumugma sa matandang kasabayan raw nila noon na tindera sa palengke. Namatay raw yon sa mismong pwesto niya dahil inatake sa puso. Tapos nun, nagmumulto raw talaga ng madalas yon sa mismong pwesto niya. Kaya ang ginawa ng namamahala sa palengke, tinanggal ang pwesto niya para hindi na magmulto. Pero magmula noon, may mga naka-experience ng pagmumulto na matanda. Bigla na lang lumilitaw ang pwesto niya at nang-aakit ng mamimili. Pero kapag daw may bumili na, biglang nawawala yung pwesto. Tapos bumabalik yung bumili kasi isosoli ang binili niya dahil hindi niya kailangan. Talagang na-hypnotize sila. Kaso lang, wala nang makapagturo sa pwestong yun. Tapos ngayon, ikaw ang nakaranas? Nako, pinatunayan mong totoo nga yun. Kasi dati, hindi ako naniniwala. Kwentuhan lang kasi dito yun sa palengke natin. Paano na ho itong gulay na pinamili ko? Paano ko na mapapalitan? Saka, paano na yung sukli ko? Lagot ako kay nanay nito. Akin na nga yung mga gulay na dala mo. Tutal gulay naman yan. Pwede ko pang ibenta. Papalitan ko ng gulay na kailangan mo. Pero yung sukli, hindi ko na yung problema. Kasi hindi ka naman sa akin bumili. Sige na nga po. Salamat po sa tulong. Bahala na po sa galit ni nanay mamaya. Ikwento mo na lang sa kanya kung anong totoong nangyari. Naku, hindi po yun maniniwala. Matindi yun eh. Sasabihin lang ni nanay, tinago ko lang sukli.
Kahit hindi naman. Oh, ito ng gulay mo. Umuwi ka na. At sa susunod, huwag ka nang mamimili ng alanganing oras. Opo. Salamat po talaga, Aling Dulce. Sige na, uwi na. Pagka-uwi ni Jules, inihanda na niya ang sasabihin sa kanyang ina. Nakahanda na rin siya sa galit nito sa kanya. Palapit pa lang siya sa kusina, ay sinalubong na agad siya ng nakakatakot na tingin ng ina. Nay! Yung gulay po. Napalitan naman, kaso... Saan ka naman kumuha ng pambili ng gulay? Ho? Di ho ba't ibinigay niyo sa akin kanina? Lutang ka kasi palagi dahil sa kaka-cellphone mo. Naiwan mo ang pera oh. Kanino ka nangutang? Nangutang ka na naman kay Dulce? Hindi ho, Nay. Dinala ko ho talaga ang pera. Inapulot ko nga sa sahig oh. Ito. Paano napunta ron? Hay nako Jules. Tigil-tigilan mo nga ka sa cellphone mo ha? Buti napalitan tong mga gulay. Si Aling Dulce ho nagpalit. Paano kasi? Hindi ko na makita yung pinagbilhan ko na matandang babae. Sabi nga po ni Aling Dulce, na biktima rin ako ng nagmumultong tindera sa palengke. Naikwento niya sa akin na may matandang babae na nanghihipnotize daw ng mga customer para bumili sa kanya. Kasi talaga pong... Tumigil ka na. Kung ano man ang nangyari sa'yo, kaka-cellphone mo yan. Umalis ka na nga sa harapan ko. Iniinis mo pa ako eh. Doon ka na. Hindi na kumibo si Jules sa sinabi ng ina. Nagtataka siya kung bakit pinutol ng kanyang ina ang pagkukwento niya sa nangyari. Kitang-kita niya sa mukha ng kanyang ina ang pamumutla at halata ang takot sa mga mata nito nang banggitin niya ang nagmumultong tindera sa palengke. Sobrang nagtaka pa si Jules kung paanong napulot ng kanyang ina ang perang pambili niya ng gulay, gayong alam niyang ipinambayad niya yon sa matandang babae. Bago niya muling kunin ang cellphone na naiwan niya sa sofa, may kung anong humatak sa kanya na tumingin sa labas ng bintana. Namutla siya na makita ang matandang babaeng pinagbilhan niya sa palengke. Nakatayo ito sa tabi ng poste ng ilaw. Nakatingin sa kanya at malapad ang ngiti. Nagtaasan ng mga balahibo niya sa katawan dahil sa kilabot. Isinara niya ng mabilis ang bintana para iwasan ang nakakatakot na tingin ng matanda. Naku po! Sinundan ako! Wah! Nay! Nay! Ano ba, Jules? Nagluluto ako rito. Yung multo po kasi ng matandang babae. Nakita ko sa labas ng bahay. Sinundan niya po ako. Saka nakangiti po siya ng nakakatakot. Pwede ba? Akin na nga yung cellphone mo na yan. Ha? Akin na. Anong kinalaman kasi ng cellphone ko? Para hindi kung ano-ano ang nakikita mo. Makakapag-cellphone ka lang kapag may pasok ka sa school. Kapag nandito ka sa bahay, ibabalik mo sa akin to. Naiintindihan mo? Puro ka hallucination. Manood ka na lang ng TV doon. Nakasimangot na umalis sa kusina si Jules. Inis siyang nanood na lang ng TV sa sala hanggang sa makatulog siya. Nagising siya dahil naririnig niyang may kausap ang ina sa cellphone nito. Hindi siya nagpahalata na nagising para marinig ang usapan ng dalawa. Nalaman niyang kausap ng kanyang ina si Aling Dulce. Ano ka ba naman, Mare? Talagang kwinento mo pa kay Jules ang tungkol sa nagmumultong matanda sa palengke? Hindi mo na dapat sinabi yun sa kanya. Kanina, takot na takot ako nang sinabi niya. Naalala ko tuloy yung experience ko sa matanda nung ako naman ang nakabili doon. Diyos ko, hindi ko talaga makalimutan yun.
Tapos ito pa, Mare. Sinabi ni Jules na nakita raw niya ang matanda sa labas ng bahay namin. Ako, kinilabutan ako. Napatirik tuloy ako ng kandila sa labas ng pintuan. Huwag na sana bumalik ang multong yun. Huwag na sana magpakita sa anak ko. O siya, sige na, ibababa ko na tong tawag. Maya-maya ay darating na si Jupiter. Maliligo na ako. Muling nagtayuan ang balahibo ni Jules nang marinig ang kwento ng kanyang ina kay Aling Dulce. Doon niya nalaman na kaya pala iniwasan ng kanyang ina ang kwento niya tungkol sa matandang babae ay dahil meron itong sariling karanasan na ayaw nang maalala. Mula noon, hindi na binuksan ni Jules ang kwentong nagpakilabot sa kanya dahil ayaw niyang matakot uli ang kanyang ina. Hindi na rin nagpakita sa kanya ang multong tindera sa palengke. Hoy, Reggie! Sabi mo malapit na ang palengke. Kanina pa tayo bumabiyahe. Tapos di pa natin nararating ah. Yung totoo, naliligaw na ba tayo? Sabihin mo lang. Basta alam ko, dito lang yun. Bago kasi dumating sa amin, may madadala na palengke na nasa gilid ng kalsada. Mapapansin ka agad yun kasi maraming tao lagi kapag madaling araw. Kasi sariwa ang mga isda. Imposible namang maligaw tayo. Imposible rin na malagpasan natin kasi ganitong oras bukas na ang palengke. Basta nandyan lang yun. Tignan-tignan lang natin. Ikaw, Lawrence, idilat mo ang malaki mong mata. Ikaw ang may pinakamalaking mata sa atin. Kaya dapat makita mo yun. Porke malaki ang mata ko, dapat malaki rin ang kita. Malabo kaya mata ko. Lagi mo kasi sinasabi na malabo kahit hindi naman. Kaya lumalabo tuloy. Pag nagtampo sa iyong mata mo, iiwan ka niyan, sige ka. Kaya dapat magpakitang gilas ka. Sa gilid ng daan ka na tumingin. Hindi nga tayo maliligaw. Masyado ka namang kinakabang magutom, Noel. Sabi nga ni Reggie, nasa gilid lang yun ng kalsada. Palengke yun, tol. Para saan ang mga ilon nun kung di makikita? Kapag kasi nakalagpas tayo sa palengke, saan tayo bibili ng kakainin sa outing? Wala naman tayong dalang kahit anong pagkain. Bigas lang. So ano? Puro kanin lang ang kakainin natin? Basta, wag ka nang umangal, ha? Pagtrabahuin mong mata mo. Oo na. Yung iba dyan, tingin-tingin din kayo, ha? Basta gawing kanan lang yun. Matapos ang ilang minuto, nakita rin ni Lawrence ang sinasabing palengke ni Reggie. Napasigaw siya habang tinuturo ito. Mga tol, ayun na ang palengke. Nakikita ko na. Medyo malayo naman pala sa kalsada eh. Hindi naman pala sa tabing-tabi. Saka, bakit ganun? Ang dilim ng ilaw. Malamlam. Sabi ko na ikaw talaga makakapansin eh. Ha, Lawrence? Mabuti talaga may kasama tayong flashlight ang mata. Akalain mo yun? Napansin mo kaagad kahit may kalayuan? Marami kasing ilaw kahit malamlam. Eh di ba? Ganyan naman ang palengke. Pahaba ang bubong. Bakit kaya ganyan na yun? Bakit lumayo sa kalsada? Alam ko talaga, katabi lang ng kalsada eh. Matagal ka na kasing wala rito. Ilang taon na, hindi ba? Natural, marami na nagbago sa lugar. Oh, lahat ba kayo sasama? Siyempre, sasama ako. Ako rin. Baka may magustuhan akong bilhin eh. May kakanin naman dyan, di ba? Reggie? Oo, meron. Tara na. Magsibaba na tayo. Silang tatlo lang ang bumaba sa sasakyan para pumunta sa palengke. Habang ang dalawa nilang kasama na sina Manuel at Patrick ay naiwan naman sa kotse. Mas pinili ng mga ito na mag-sound trip. Habang nag-iikot sila sa palengke, napahawak si Lawrence sa braso ni Noel.
Ano ka ba? Nakahawa ka na nga, sumisiksik ka pa. Ano ba ginagawa mo? Pre, wala ka bang napapansin? Parang kakaiba ang mga tao rito. Bakit hindi sila palabati? Saka, ang tatalim tumingin. Malay ko. Kinikilabutan na nga ako eh. Si Reggie ang tanungin natin. Hoy, Tol, Reg, halika nga rito. Bakit? Ano ba yun? Ganito ba talaga rito? Yung mga tao? Ganyan talaga sila makatingin? Parang gusto na tayong itaboy. Nakakatakot sila. Tignan mo yung isang nagtatadhan ng karne oh. Parang galit na galit. Imbis na sa karne nakatingin, sa atin siya nakatingin. Tayo yata ang iniisip niya habang ginagawa ang trabaho eh. Umalis na tayo rito. Nakakatakot. Ito ba talaga ang palengke na sinasabi mo? Di nga eh. Ibang-iba ito sa palengkeng malapit sa amin. Wala nga akong kilalang tao rito, samantalang sa amin, may mga kilala ako kahit papano. Hindi kaya naligaw tayo? Bakit kami tatanungin mo? Ikaw ang taga rito eh. Para kasing hindi na ito ang lugar namin eh. Di bali na. Bumili lang tayo ng pagkain, pati ng ulam. Tapos, bumalik na tayo sa kotse. Huwag na tayo magtagal rito. Ayoko na talaga magtagal rito. Nakakatakot kaya. Bilisan na natin. Bumili na kayo na kailangan tapos umalis na tayo. Sige. Sa isang pwesto na lang tayo mamili para hindi na tayo lumayo pa. Nilapitan nila ang isang pwesto na malapit sa kanila. Doon na nila binili ang lahat ng kailangan. Hindi sila makainig habang tinitingnan ang karneng binili nila. Dahil pinatilad yun ni Reggie na pang-adobo cat. Napakaseryoso ng lalaki at panaka-naka silang tinitingnan. Matalim at pailalim ito kung tumingin. Nang mahagip naman ni Noel ang iba pang tao sa palengke, nagulat siya nang makita ang lahat ng mga ito na nakatingin ng seryoso sa kanila. Kaagad niyang kinalabit ng pasimple si Reggie at inginuso ang kanyang napansin. Napalunok na lang ng laway si Reggie habang si Lawrence naman ay hindi mapakali. Panay ang bulong nito sa kanila. Nabilisan na sa pagbili at nang makaalis na sila sa lugar. Nang makuha na nila ang mga pinamili, kaagad silang nagbayad. Sakto nang binigay ni Reggie para hindi na sila maghintay pa ng sukli. Pagkatapos ay nagmamadali silang bumalik sa sasakyan. Bilis! Sakay na! Hoy, Noel! Ihataw mo na yung sasakyan! Umalis na tayo rito! Ayoko na rito! Ano ka ba? Sandali lang! Hindi pa nga ako nakakasakay! Bakit kasi ganoon sila, Reg? Ano bang klase mga taga rito? Parang hindi mga normal. Grabe kung tumingin. Parang gusto tayong isa lang sa sangkalan nilang kasya ang isang buong baboy. Nakakatakot. Di ko nga rin alam eh. Basta, umalis na tayo rito. Parang hindi ito ang palengke na dapat nating pinuntahan. Ngayon ko lang nakita to eh. Ano? Paano nangyari yun? Dahil sa mga pinagsasasabi nila, napatanong na lang din ng dalawa nilang kasama kung ano nangyari sa palengke. Habang nagmamaneho si Noel, ay kinikwento nila ang mga nakita sa palengke sa dalawa nilang kasama. Mabilis na nagmaneho si Noel para makalayo na sa lugar na yon. Maya-maya ay may biglang kumalabog sa bubong ng kotse. Ano yun? Ewan namin. Parang may nahulog sa bubong eh. Wala namang puno dito sa kalsada para mahulugan tayo ng bunga. Ihinto ko para makita natin. Wag.
Hayaan mo lang. Ituloy mo lang ang pagmamaneho. Kayong lahat, siguraduhin yung nakalakang bintana at pintuan sa tapat nyo. Ha? Bakit? Ano bang nangyayari? Lalo mo akong pinapakaba, Reggie. Huwag mong sabihing may aswang dito sa lugar nyo. Wala naman may kayang tumalon sa bubong ng sasakyan. Kundi aswang lang, hindi ba? Imposibleng magawa yun ng hayop o tao. Kasi mataas ang bubong, isa pa. Umaandar ang sasakyan. Basta. Maya-maya ay bigla silang nagulat nang sumigaw si Patrick. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa nakita niya mukha sa tapat ng kanyang bintana. Nang sipatin nila yon, nagsigawan silang lahat dahil nakakita sila ng kakaibang nilalang. Maitim ang mukha nito at parang nagbabagang uling ang mata. Lalo pa silang nataranta nang kalampagin ng nilalang na yon ang bintana. Dahilan para lalo silang mataranta. Nag-ekis-ekis na rin ang pagpapatakbo ni Noel sa kotse. Langya ka, tol. Tumingin ka sa kalsada. Huwag ka na kasing tumingin dito. Kami nang bahalang magtaboy sa aswang. Totoo? Aswang nga yan? Hoy, Noel! Ilaglag mo! Ilaglag mo siya! Kapag nabasag niya ang bintana, mapapasok na tayo ng aswang! Oo, sandali lang, bumibelo pa eh. Sigaw ka ng sigaw dyan. Halos mapasubsob silang lahat nang biglang ihinto ni Noel ang sasakyan. Natahimik silang lahat. Narinig nila ang pagkahulog na nilalang na nasa bubong ng kotse. Sabay na napatanong sina Manuel at Patrick kung saan banda nahulog ang halimaw. Ano? Nasaan na ba? Nahulog sa harap ng kotse. Langya, sa dami ng huhulugan, dyan pa talaga. Huwag mo nang hintayin makatayo. Sagasaan mo na, tol. Halimaw yan. Aswang yan, tol. Maniwala ka sa akin. Pero, ayoko pumatay, no? Anong gusto mo? Tayo mamatay dito? Huwag ka na mag-isip. Aswang nga yan. Nakita mo naman kanina, di ba? Nakakatakot ang itsura niya. Sagasaan mo na kasi. Tayo na kaya mag-drive? Akala niyo ba ay madali? Mansasagasa ka ng planado? O di sige, hintayin lang natin, nakainin tayo rito. Basta mauna ka. Total, nasa unahan ka naman eh. Natahimik silang lahat nang makarinig ng pag-alulong ng aso. Nasa malayo ito, pero pinandigan sila ng balahibo sa katawan. Lahat sila ay nakatingin sa unahan ng sasakyan, naghihintay sa pagbangon na nilalang doon. Maya-maya ay naisip na ni Noel na kailangan na niyang paandarin ang kotse. Nang pinaghanda na nito ang makina sa pagharurot, bigla namang may dumamba sa unahan ng kotse, dahilan para magsigawan silang lahat. Muntik nang paharurutin ni Noel ang sasakyan nang sumigaw ang babae. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng aswang! Parang awa niyo na! Nagkatinginan silang lahat. Hindi sila makapaniwalang normal na babae ang nakikita nila. Paano nangyari yun? Diba, pare-pareho naman nating nakita na aswang na nasa bubong kanina. At yun din ang nahulog sa unahan dahil galing nga siya sa bubong. Paano siya naging babae? Tanga, natural. Nagpalit lang ng anyo. Shape-shifters ang mga aswang. Kaya nilang magsatao at magsahalimaw. Pati magsahayop ay kaya nila. Sigurado ka, Reggie?
Oo. Sige, saan mo. Bigla yung lilipad. Pero tao nga siya eh. Ngayon, oo. Pero mamaya, hindi na. Alam mo, dapat talaga ikaw na ang pinagmaneho ko rito eh. O sige, magpalit tayo. Ano? Mahirap kaya magpalit ng pwesto. Di lumabas ka. Bakit ako lalabas? Bakit ka natatakot? Di ba tao lang kamo yan? Biglang natigilan ng dalawa sa pagtatalo nang sumigaw uli ang babae. Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Nandiyan na sila. Itinuro pa ng babae ang direksyon kung saan ay sinasabi niya ang tinutukoy na parating. Nang magsilingon sa likod ng magkakaibigan, nakita nila ang maraming halimaw na iba't iba ang itsura. Naglalakad ng mga ito na tila bakampanting maaabutan sila. Lalo silang nanginig sa takot. Hindi sila makapagdesisyon kung aalis na sa lugar o pasasakayin pa ang babae. Pero nang makita na ni Manuel na umiiyak sa takot ang babae, bigla na lang niyang binuksan ang pinto sa tapat niya at tinawag ang babae para sumakay. Nagmamadali namang sumakay ang babae. Saka sila sinabihan na paandarin na ang sasakyan bago pa sila abutan ng mga ito. Dali-daling pinaharurot ni Noel ang sasakyan. Panay naman ang lingon ng iba sa likuran. Bilisan mo pa! Nandiyan na sila! Bakit ganun? Ang iba sa kanila mabilis tumakbo. Teka, nakita niyo ba kung nasa na yung iba? Para kasing kumonti sila eh. Ang laki-laki ng mata mo, Lawrence. Hindi mo nakitang lumipad yung iba? Walang hiyang buhay ito. May lumilipad? Buwisit. Saan ba tayo nasuot? Anong lugar ba ito? Nagsitahimik sila nang biglang magsalita ang babaeng pinasakay ni Manuel. Sabay-sabay silang napalingon sa babae dahil iba na ang boses nito. Nang makita nila ito, sabay-sabay silang nagsisisigaw ng aswang. Dahil nag-anyong aswang na ang babaeng kasama nila sa sasakyan. Huwag na kayong magtaka. Nasa lugar kayo ng mga aswang. Laking pasasalamat namin dahil may naligaw na namang tao. Makakatikim na naman kami ng espesyal na karne. Sabi ko na sa inyo, aswang yan eh. Mapanlin lang siya. Ang bilis nyo kasing mauto. Hoy, Manuel! Ikaw nagpasakay sa kanya. Ikaw rin ang magtaboy sa kanya. Buksan mo ang pinto at itulak mo siya palabas. Humingi na ng tulong si Manuel sa mga kasama para ihulog ang babaeng aswang. Hindi na niya ito malabanan dahil sinasakal na siya nito. Halos nakadikit na rin ang bibig ng aswang sa leeg ni Manuel. Na anumang oras ay masasakmal na siya nito dahil si Lawrence ang katabi ni Manuel. Pinagsusuntok niya ang aswang. Naibaling ng aswang ang galit nito kay Lawrence. Hinablot ng aswang si Lawrence gamit ang isang kamay. Kinagat naman ni Manuel ang kamay ng aswang na nakasakal sa kanya, dahilan para mapabitiw ito. Pagkatapos ay mabilis niyang binuksan ang pinto. Saka pinagtatatadyakan ng babaeng aswang hanggang sa tuluyan niya itong maihulog. Muntik na siyang matangay ng aswang. Mabuti na lang at nahawakan siya ng mga kaibigan. Isinara niya agad ang pinto nang makaayos na siya ng pwesto. Maya-maya ay natahimik na naman sila dahil maraming kumakalampag sa bubong ng kotse. Gusto ng mga ito na wasakin ng bubong ng sasakyan para makapasok sa loob.
Napapangiwi sila dahil masakit sa tenga ang ginagawang ingay ng mga aswang habang kinakalmot ng mga ito ang bubong ng kotse. May ibang sinusuntok na ang salamin ng bintana para mabasag dahil sa inis ni Noel sa mga aswang. Bigla niyang inihinto ang kotse. Nahulog ang mga aswang na nasa bubungan. Pagkahulog ng mga ito, ay pinaandar na uli ni Noel ang sasakyan. At hindi na niya ininda kung may mga nasagasaan siya. Naramdaman pa nila na nagulungan ng ibang aswang. Napasigaw na lang ang magkakaibigan dahil pakiramdam nila ay nakaganti rin sila sa mga halimaw. Yun! Ganun dapat kanina pa ang ginawa mo eh. Ngayon, malakas na ang loob mo, tol. Congrats! Nakasagasa ka rin ng aswang. Langya kasi. Ginasgasan nila ang kotse ko. Hiyari ako nito kay Papa. Mukhang malaking damage. Yun lang. Mas matanding kalaban ng Papa mo kaysa sa mga aswang. Sinabi mo pa. Maya-maya ay napalingon sila dahil itinuro ni Patrick ang daan na kanilang pinanggalingan. Napahinto si Noel sa pagmamaneho. Doon lang niya napansin na may pagsangang daan at natandaan na niyang kumanan nga pala siya. Naku, kaya pala tayo inaswang eh. Kasi dumaan ka sa kanan. Dapat sa kaliwa tayo. Nanigaw pala tayo. Bakit kasi hindi mo sinabi? Eh hindi ka naman nagtatanong eh. Saka hindi ba? Ilang beses kong pinaalala sa'yo na puro kaliwa lang tayo, tol. Nakalimutan ko na. Pasensya na, tol. Napansin nyo? Hindi na tayo sinusundan ng mga aswang. Oo. Hindi na yan tutuloy dito. Kasi, puro tanim ng bawang ang paligid ng lugar na ito. Bawang? Bakit? Marami kasi nagsasabi na ang daan sa kanan ay lugar talaga ng mga aswang. Marami nang naligaw sa daan na yan. Kasi, minsan, ang ginagawa ng mga aswang, tinatakpan nila ang kaliwang daan para ang mga tao didiretso sa kanila. Siguro yun ang ginawa nila kaya niligaw tayo. Nakakapagtaka talaga. Nakapagtataka lang. Alam ko, matagal nang sarado ang daan ng mga aswang eh. Kasi tinaniman na yun ng mga puno. Para wala nang maligaw. Binubuksan pa pala nila. Tama na nga. Ang mahalaga, nakaligtas tayong lahat. Andarin mo na uli ang kotse, Noel. Doon ka na sa kaliwa. Sure na bang sa inyo papunta ang daan na yun, Reggie? Ha? Hoy, Reggie, umayos ka nga. Kung aaswangin na naman tayo sa lugar na yan, ibibigay ka na talaga namin. Kasalanan mong lahat ng to eh. Lakas mo mag-aya sa probinsya nyo. Tapos, ililigaw mo lang pala kami. Grabe naman kayo. Sobra naman kayong matatakutin. Sige na, umalis na tayo. Siguradong sigurado kung yan ang papunta sa amin. Mga 1 kilometro lang. Makikita na natin ang sinasabi kong palengke. At tunay talagang mga tao ang nagtitinda ron. Siguraduhin mo lang, tol, ha? Kung hindi ka sigurado, bumalik na lang tayo. Hala, ang lapit na natin eh. Tapos babalik lang? Ituloy na. 100% sure ako dyan. Pamilya na sa akin ang daan eh. Hindi kagaya kanina na wala talaga akong matandaan. Kahit ang mga puno, hindi pamilyar sa akin. Okay, sabi mo eh. Let's go! Panay ang tahol ng alagang aso ni Darwin, kaya siya naalimpungatan sa pagtulog. Paglabas niya ng silid, ay kaagad niyang hinanap ang alaga.
Bruno! Bruno! Nasaan ka bang aso ka? Bakit pa panay ang tahol mo? Diba sabi ko sa'yo, kapag natutulog ako, huwag kang maingay. Saan ka ba? Bruno! Nandiyan ka lang pala sa may pintuan. Bakit ba? Sino bang tinatahulan mo dyan? Wala naman tao ah. Pumasok ka nga. Doon ka nga sa kwarto na manahimik ka. Darwin, sino ba ang kaaway mo dyan? Ito ho, Nay, si Bruno. Nagising ako kasi sakit sa tenga ng tahol niya eh. Ang tinis ng boses. Di niyo ba nadidinig? Yung tahol niya mahaba tapos sa dulo may kasamang alulong. Kaya tuloy napalabas ako. Tapos, nakaharap lang siya dito sa may pintuan. Eh wala namang palang tinatahulan. Tahol lang ng tahol, wala namang tao. Alam niyo napapansin ko? Ilang araw na siyang ganyan. Nako, hayaan mo na anak. Buti nga at tumatahol siya. Mainis ka kapag humingiyaw. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Matulog ka na uli. Ako nang bahala kay Bruno. Baka may nakitang aso na kumakain sa labas at naiinggit siya. Papakainin ko na para hindi na mag-ingay. Sige ho, Nay. Tapos ho, after niya kumain, dalhin niyo dun sa kwarto ko. Kasi kapag nandun siya, tulog ka agad yan. Basta nakatabi sa akin. Oo, sige anak. Sige na, matulog ka na doon. Pagkasabi nun, ay bumalik na uli si Darwin sa kanyang silid para matulog. Malapit nang lumalim ang tulog niya. Nang marinig niyang lumangit-ngit ang pinto ng kanyang silid. May mga yabag siyang narinig. Dahil naisip niyang baka ang kanyang ina ang pumasok sa kwarto para ihatid ang alaga nilang si Bruno, ay hinayaan niya na lang ito. Maya-maya ay may naramdaman siyang sumampa sa kanyang kama. Pagkatapos ay tumabi sa kanyang higaan. Inisip niyang si Bruno yon, kaya pinabayaan na niya. Hindi na siya dumilat at itinuloy na ang pagtulog. Mga ilang oras na siyang natutulog nang marinig uli ang pagtahol ni Bruno sa labas ng kanyang silid. Sinubukan niyang hayaan lang ito, pero bigla niyang naisip na bakit nasa labas ng kwarto ang aso. Gayong ipinasok na ito ng kanyang ina. Napabalikwas siya ng bangon at sinuyod ng tingin ang kabuuan ng kanyang silid. Wala si Bruno rito ah. Ibig sabihin, lumabas siya? Nang mag-isa? Imposible. Hindi naman niya kayang abutin ang doorknob eh. Kapag gusto naman niyang lumabas, tsak na mag-iingay muna siya para magpalabas. Tanungin ko na nga lang si nanay. Labasin ko na nga. Nay! Nay! Oh, Bruno, nandiyan ka pala. Nandiyan ka na naman sa pipintuan. Nakatunghay ka na naman dyan. Aray, tahol ka na naman ng tahol. Paano ka nakalabas ng silid? Pinalabas ka ba ni nanay? Hindi na nakumpleto ang tulog ko sa iyo ah. Pambira kang aso ka. Panggabi pa naman ang pasok ko. Mabuti lang talaga, work from home ako. Sino bang tinatahulan mo dyan? Muling tumahol ang kanyang alaga at nakatingin pa sa labas na para bang tinuturo nito sa kanya kung sino ang tinatahulan. Napatingin na lang si Darwin. Wala namang ibang tao sa labas maliban sa isang lalaking matanda. Nakatalikod ito at naglalakad ng palayo. Siya ba? Siya ba ang tinatahulan mo? Ano ka ba naman, Bruno?
piliin mo ang tinatahulan mo. Pero mabuti naman, hindi mo sinusugod. Saka, bakit kasi iniiwan ni nanay na bukas ang pinto? Nasaan na ba siya? Nasaan ang nanay ha? Tumakbo ang aso papunta sa kusina at sinundan niya ito. Lumabas ito sa pintong nakabukas. Papunta yon sa mini garden nila sa likod bahay. Sinundan niya ang alaga at nakita niyang abala ang ina sa pagtatanggal ng mga tuyong dahon sa mga halaman. Napatingin sa kanyang ina dahil nilapitan na ito ng kanilang alaga. Darwin, anak, kisig ka na naman. Papanong hindi po? Si Druno panay tahol. Bakit niyo pa kasi siya pinalabas ng kwarto? Sinabi ko naman sa inyo, Nay, kapag nandun lang siya, mas tahimik siya. Kung sino-sinong tao na lang ang tinatahulan niya. Ay nako, pasensya ka na anak. Kinausap ko na siya kanina pagkatapos kong pakainin. Sabi ko wag na siyang mag-iingay. Hindi ko na nga siya dinala sa kwarto mo kasi mahimbing ka na natutulog. Baka kako magising ka lang. Mukha kasing hyper si Druno. Mula nitong mga nakaraang araw palagi siyang aligaga. Hindi niyo siya pinasok sa kwarto ko? Hindi na anak. Sino yung nagbukas ng pinto? Naramdaman ko pa nga si Druno na sumampa sa kama at tumabi sa akin. Ha? Ay baka napapanaginipan mo lang. Kasi inaantay mo siyang pumasok sa kwarto. Napahimbing na palang tulog mo kung ganon. Napahimbing? Parang hindi naman po. Nawala na ang antok ko. Kakain na lang ako, saka manonood ng TV. Baka dito sa sala makatulog ako at hindi na mag-ingay si Druno. Sige anak, kung saan ka makakaginhawa. Habang kumakain, ay sinasabayan na ito ni Darwin ng panonood sa TV. Nang makatapos ng kumain, ay naglabas siya ng unan at kumot mula sa kwarto at nahiga na sa sofa para magpaantok. Mahigit 1 oras na siyang nahihimbing sa pagtulog nang marinig niyang nag-iingay si Druno na para bang may kaharutan ito. Naririnig niya na nasa kusina ang kanilang alaga. Hinayaan niya lang dahil inisip niya na baka hinaharot ng kanyang ina. Hindi naman gaanong nakakaistorbo, hindi kagaya ng pagtahol nito na may kasamang alulong. Napakasigla ng aso. Naalala ni Darwin na ganon ito kasigla nung nabubuhay pa ang kanyang ama. Dahil sa kanyang naisip, naudyukan niya ang sarili na tignan kung sino ang kalaro ni Druno. Bahagya niyang idinilat ang mata at nakita niya ang isang lalaki ang nasa kusina at nakikipaglaro ito kay Druno. Punot noon niyang kinilatis ito. Nakatalikod ang lalaki sa kanya, kaya hindi niya makilala. Pero ang hubog ng katawan nito ay kahawig ng sa kanyang ama. Napabalikwa siya ng bangon dahil sa naisip. Halos magkandahulog siya sa sofa sa pagmamadaling tingnan ng lalaking nasa kusina. Pero pagtayo niya ay wala nang lalaki roon. Tumakbo rin ng mabilis si Druno papunta sa main door na para bang may hinahabol ito. Druno, sino yung kaharutan mo?
Nasaan na? Bakit biglang nawala? Bisita ba ni Nana yun? Bakit ganon? Parang naulit na to ah. Bruno! Sino ba yung hinahabol mo? Sinong lalaking yun? Nakakainis naman. Bakit ba kasi hindi ka nagsasalita? Puro ka lang tahol. Paano kita maiintindihan yan? Bakit gising ka na naman, Darwin? Kinakausap mo na naman si Bruno. Paano ka matutulog ng tuloy-tuloy niyan? Sino po yung lalaking bisita mo, Nay? Ano? Wala naman akong bisita. Sino namang lalaking patutuloyin ko dito sa bahay? Nalimpungatan po ako kasi may lalaking kaharutan si Bruno sa kusina. Tapos pagbangon ko, umalis na yung lalaki. Bruno, nagpapasok ka ng tao nang hindi ko alam? Ano ka ba? Bantay ka. Dapat nagtataboy ka, hindi nagpapapasok. Hindi naman siya nagtatahol kanina. Kaya sino naman ang papapasukin niya? Kapag hindi siya nag-ingay, ibig sabihin kilala niya yon. Pero bakit umalis agad? Baka naman dahil lang yan sa paudlot-udlot mong tulog, Darwin. Ewan ko ho, Nay. Sumasakit na tuloy ang ulo ko eh. Kasi dapat sinasarado tong pinto. Baka mamaya masalisihan po tayo rito. Baka mamaya masalisihan pa tayo rito. Walang pinipilang oras ang magnanakaw. Mainit kasi masyado. Kaya ibinukas ko para pumasok ang hangin. Ay nako, Nay. Kesa naman po pasukin tayo ng ibang tao rito. Itong alaga natin masyadong friendly. Hayaan mo sa susunod, isasara ko ang pinto. Doon ka na lang sa kwarto ko matulog. Huwag na ho. Masakit na ang ulo ko. Tamang tambay na lang ang gagawin ko. Isang call center agent si Darwin at naka-home-based siya. Habang nagtatrabaho, ay nakasanayan na niyang nasa tabi niya ang alagang aso. Doon ito natutulog sa kanyang paanan. Kinagabihan, habang nagtatrabaho siya, aligaga si Bruno. Panay ang takbo nitong pabalik-balik sa mini garden na nasa likod bahay. Para bang may kalaro ito roon. May butas ang pinto nila sa kusina para may daanan si Bruno kapag gustong lumabas ng bahay sa gabi. Ipinagtaka niya ang pagiging masigla ni Bruno ng gabing yon. Hinayaan niya na lang ito kaysa naman siya ang kulitin. Maya-maya, may napansin siyang maliit na bola na gumugulong sa sahig ng sala. Kasunod nito ay si Bruno na hinahabol ang bolang yon. Halos mabangga pa ni Bruno ang side table sa sala dahil sa kakahabol sa bola. Nang makagat na yun ni Bruno, ay bigla itong tumakbo palabas ng bahay. Ilang ulit nangyari ang ganong eksena na para bang may nagahagis ng bola at sinasadyang ipakuha yon kay Bruno. Napahinto sa pagtatrabaho si Darwin nang bigla siyang may naisip. Saan pala galing ang bolang yon? Wala naman kaming ganoong bola. Ang natatandaan ko, ang mahilig makipaglaro ng bola kay Bruno ay si tatay. Pero wala na si tatay. Ilang taon nang patay yun. Sino yung kalaro ni Bruno? Napayakap sa sarili si Darwin nang bigla niya yung naisip. Nagtayuan ang balahibo niya sa katawan at doon pa lang niya naramdaman ang panlalaki ng kanyang ulo. Nagdadalawang isip siya
kung titignan ba niya o hindi ang kung sino mang nasa mini garden na nilalaro si Druno. Mga ilang minuto ang lumipas. Napansin niyang hindi na pumasok sa bahay si Druno. Nag-alala siya sa alaga. Napilitan siyang tumayo para puntahan ito sa mini garden. Bruno? Nasaan ka na? Ano na ang ginagawa mo? Bakit hindi ka na nakabalik? Ay nako, saway ka talagang aso ka. Pinag-aalala mo ko. Dahan-dahan siya naglalakad para hanapin ang alaga. Maya-maya ay narinig niya itong tila umiiyak. Hinagilap niya ito ng tingin at nakita niya sa bandang kaliwa. May lalaki itong kasama at parang nagmamakaawa ang alaga niya sa taong yon. Pilit niyang inaaninag ang lalaki habang papalapit siya. Unti-unti naman nanlalabo ang kanyang paningin sa di niya malamang dahilan. Sumasabay pa ang pakiramdam niyang panlalaki ng ulo. Paika-ika na siyang naglalakad dahil halos hindi na niya mabuhat ang sariling ulo sa sobrang laki at bigat nito. Napapahawak na rin siya sa matataas na halaman para lang hindi siya mabuwal. Pilit niyang inaaninag ang lalaki. Ang nakikita lang niya ay nakasuot ito ng barong. Gusto nang umalis ng lalaki, pero kinagkat ni Druno ang laylayan ng barong nito, na para bang ayaw niyang paalisin. Umiiyak na ang aso at panakanakang tumatahol. Mga ilang hakbang na lang ang agwat sa kanila nang maramdaman niya ang panlalabo ng kanyang mata. Nakaramdam siya ng hilo at tuluyan na siyang napaupo sa simento. Nang pumikit siya, ay malinaw na niyang narinig ang boses ng lalaki. Laking gulat niya nang mabosesan niya ito. Tay? Ikaw ba yan? Tay? Tay? Darwin, anak. Ayos ka lang ba? Tumayo ka. Tumayo ka, anak. Tay? Tatay ko? Sandali. Nandiyan na ako. Tutulungan kitang tumayo. Ramdam na ramdam ni Darwin ang pag-alalay sa kanya ng ama. Itinayo siya nito at pinaupo sa isang upuan. Malinaw niyang naririnig ang boses ng ama na para bang buhay ito at talagang nakikipag-usap sa kanya. Naamoy rin niya ang paborito nitong pabango. Lalo siyang napaiyak. Hinahagilap niya ang kamay ng lalaki, pero wala siyang makapa. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang ama, pero palabo ng palabo ang boses nito. Hanggang sa naririnig lang niya ay ang tahol ni Druno. Maya-maya ay narinig na niya ang boses ng kanyang ina. Darwin, anak. Bakit ka nandito sa labas ng bahay? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba may trabaho ka? Bakit kayo nandito ni Druno? Nay? Si tatay po. Nandito siya kanina.
Nakita ko siya. Tinulungan pa nga niya akong maupo rito eh. Kasi nabuwal ako sa semento. Nadinig ko siya, Nay. Nadinig ko siya. Kinausap niya ako. Si tatay pala ang palaging tinatahulan ni Druno. Nay, si tatay. Nandito lang siya sa bahay. Hindi niya tayo iniiwan. Nakikipaglaro siya kay Druno. Nagpapakita siya kay Druno. Tama na, anak. Namimiss mo lang ang tatay mo. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Wala ka kasing maayos na tulog kaya ganyan ang nararamdaman mo. Pero Nay, talaga pong nandito si tatay. Oo, alam ko. Minsan ganyan din ako. Kapag sobrang lungkot ko, nagpapakita at nagpaparamdam siya sa akin. Alam kong hindi niya tayo iniiwan. Nandito pa rin siya. Kaya nga hindi ko isinasara ang pintuan maghapon. Kasi si Druno, palagi niyang sinasalubong ang tatay mo. Tapos inihahatid niya ng tanaw kapag aalis na ito. Pasensya ka na, anak. Dala siguro ng stress mo. Pero huwag kang umasa na palaging magpapakita ang tatay mo, ha? Kasi madalang lang niya yang gawin. Hindi tayo pwedeng masanay na nakikita siya. Kasi hindi niya pa tayo pwedeng sunduin. Huwag ka munang sasama sa kanya, ha? Nay naman eh. Nagpakita lang si tatay, sasama na kaagad. Kasi baka malimutan mong nandito pa ako. Nako, pag sumama ka sa tatay mo, pariritualan talaga kita, bumalik ka lang. Hindi ka pa nga nag-aasawa. Hayaan mo munang makita kong apo ko sa'yo. Si Druno, hayaan mo lang siyang tumahol ng tumahol at maglaro ng mag-isa. Ngayon alam mo na kung bakit lagi siyang aligaga. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Opo, Nay. Bumalik na sa dati ang ulo ko. Ha? Bakit? Ano nangyari sa ulo mo? Nabagok ka ba? Hindi po, Nay. Ang negadyo naman po. Kanina kasi, pakiramdam ko sobrang laki ng ulo ko. Hindi ko mabuhat kaya muntik ako mabuhal. Ganun talaga yan kapag nakakakita ka ng multo. Tara na sa loob. Mula noon, kapag naririnig ni Darwin na tumatahol at naglalaro mag-isa si Druno, alam niya ang kanyang ama ang kasama nito. Tuta pa lang si Druno nang mapulot ng kanyang ama sa isang bakanting lote. Puro sugat ito at inakala nilang hindi na mabubuhay. Pero inalagaan at naisalba ito ng kanyang ama. Kaya hindi na siya nagtataka na kapag dumarating ang kanyang ama sa bahay nila, ay sumisigla ang aso. Isa rin sa kanyang palatandaan na nasa bahay na ang kanyang ama dahil namamatay ang kandilang sinisindihan nila sa altar. Nung una, akala niya hinahangin ito, pero kalaunan, nalaman niyang ang kanyang ama ang talagang pumapatay sa kandila kapag dumarating ito sa bahay. Dahil isang beses, kasi sindi pa lang niya, ay nakaramdam siya ng hangin na umihip sa kandila. Kasunod nun ay ang paglapit sa kanya ni Druno. Masigla itong tumatahol sa kanyang tabi. Halos matanggal ng buntot nito sa kakakawag. Ang ginagawa lang ni Darwin, bago siya matulog, kinakausap niya ang dalawa para hindi sila gaanong mag-ingay. Doon nalaman ni Darwin
Na totoo pala kapag nawala ang mahal natin sa buhay, bumabalik-balik sila para tignan tayo. Nandyan pa rin sila, hindi lang natin nakikita. Uy, paring Wills! Kanina pa kita tinatawagan, di ka sumasagot. Nawala ka na ba ng cellphone? Buti naisipan kong puntahan ka rito sa tambayan mo. Nandito ka nga. Aray ko naman! Kabato ka, pre. Ang sesaya mo ha. Ang lapad ng ngiti mo. Pati mata mo, naniningkit na sa kakangiti. Ano ba atin? Oh, magyosi ka muna. Salamat, pre. Masyado bang importante yan? Para hagilapin mo ako rito? Oo naman, pre. Sa akin, sobrang importante. Sa'yo, hindi. Ano ba yun? Bakit sinabi mo sa akin kung di ako damay sa kaligayahan mo? Idadamay na kita. Samahan mo kong pumunta kina Lovely next week. Ha? Yung nililigawan mo? Di ba pare yung kanila? Saka, ang tagal mo nang gustong puntahan si Lovely. Ngayon na pumayag. Tagal mo nang nililigawan yun ah. Di ka pa ba sinasagot? Pakiramdam ko, pre, sasagutin na niya ako. Paano mo nasabi? Hindi naman siguro niya ako papupuntahin sa kanila kung hindi niya ako sasagutin, hindi ba? May point ka naman. Di goods for you. Kahapon kasi, pinuntahan niya ako sa trabaho. Inabangan niya akong lumabas sa gate ng factory namin. Tapos, ibinigay niya to. Tignan mo, pre. Uy! Birthday invitation to ah. 18th birthday? Sino to magdidibo? Kapatid niyang bunso. Sabi niya sa akin, pumunta ako sa birthday ng kapatid niya. At doon daw ay formal na niya akong ipapakilala sa family niya. Kinuha pa nga niya akong isa sa mga ahawak ng candle eh. Lumilinaw na pala ang pag-asa mo kay Lovely. Congrats, pre! Oo, basta, samahan mo ako ha. Bakit ako? Bakit hindi yung kapatid mong isama mo? Bugnutin si Jeffrey. Hindi masaya kasama sa mga ganyang lakad. Pagkatapos kumain, mag-aaya na yung umuwi. Hindi pa naman umiinom yun. Magtataong simbahan yata yun eh. Loko! Ayaw mo nun. Kapag nagpare ang kapatid mo, may makukumpisalan ka na. Sure na ang pagpunta mo sa langit. Kasi malapit ka na kay Lord. Sira ulo. Uy, basta next week ha. Sige. Sunduin mo na lang ako. Tamang road trip naman tayo. Malayo pa naman ang lugar nila. Kasi dulo ng lugar natin. Masayang adventure din to. Kaya nga eh. O paano? Alis muna ako. Punta kasi ako sa barbershop. Magpapagupit ako tsaka magpapaahit na rin. Kailangan magmukhang tao ako pagpunta ko ron. Para ma-impress sa kanyang pamilya niya. Sige na. Sakto. Wala pang tao sa barbershop sa kabilang kalye. Sige. Sige, salamat ha. Alright! Dumating ang kaarawan ng bunsong kapatid ni Lovely. Posturang-postura si Joel na tinutokso naman ng kaibigang si Willie. Noon lang kasi nito nakitang nagsuot ng formal na damit ng kaibigan. Pareho silang may motor dahil mahilig sila mag-joyride. Umaga pa lang ay bumiyahe na sila para hindi naabutin ng init sa daan. Magsisimula naman ang selebrasyon ng 4:00 ng hapon. Kaya mahaba pa ang oras nilang makabanding ang pamilya ni Lovely. Magtatanghali na nang dumating sila. Dahil nagkandaligaw-ligaw sila dahil sa dami ng mga likuan na kalsada.
Pagdating nila sa bahay ng angka ni Lovely, nagtaka sila dahil sa kakaibang disenyo ng lugar kung saan gaganapin ang selebrasyon. Gothic ang tema dahil mahilig daw ang kapatid ni Lovely sa nakakatakot na creatures. Sa bungad pa lang, halos malaglag na ang puso ng magkaibigan dahil sa mga kalansay na tila nag-aabang sa pintuan. Dagdagan pa ng mga manika na aswang creatures na nagkalat sa paligid bilang disenyo. May mga manikang manananggal na tila lumilipad. May ibang nakasabit sa sanga ng mga puno. Ang weird naman ng may birthday. Bakit kinato? Nakakatakot naman to. Para tayong papasok sa haunted house. Ang cute nga eh. Kakaibang tema. Para yan lang. Ang duwag mo naman. Ay, nandyan na pala kayo. Ah! Sino yan? Bakit sobrang putla naman ang kutis mo? Ako to, si Lovely. Sorry sa makeup ha. Isa akong white lady ngayon. Kailangan bang nakaganyan? Oo nga. Hindi kasi kami naka-costume eh. Ayos lang ang suot nyo. Katuwaan lang namin lahat to. Para maging unique, kami lang ang mga naka-costume. Sa loob makikita nyo ang iba't ibang mga nakakatakot na nilalang. Pero huwag kayong matakot, costume lang yun. Kayo ang mga panauhin namin mga tao. Tara na kayo, pasok na tayo. Palingalinga ang magkaibigan habang naglalakad papasok sa malaking bahay. Naabutan pa nila ang iba na nagme-makeup pa lang ng sarili. Abala pa sila sa paghahanda. Dinala sila ni Lovely sa kusina kung saan ay naroon ang kanyang mga magulang. Nakakostyum na ang mga ito bilang mga aswang na bongo. Talagang nag-effort pa dahil parang totoong itsura ng mga ito. Hindi maiwasan ni Willie na mapabulong ng pasimple kay Joel. Pare, nagtatayuan na mga balahibo ko ah. Feeling ko, totoo na sila. Parang hindi naka-costume ang suit nila. Tanghali pala, tapos ganyan na ang suot. Ang init-init kaya kung magsusuot na sila ng mascot na aswang. Mahaba kasi ang preparation ng pagme-makeup. Kaya siguro, maaga sila nagayak. Pangastig, di ba? Para talagang mga totoong aswang ang nandito. Kaya nga ako kinakabahan eh. Paano kung totoo nga sila? Tapos, tayo lang ang tao rito. Ano ka ba? Ang nega mo. Sila na ba ang mga bisita mo, Lovely? Opo, Tay. Si Joel po. Saka ang kaibigan niyang si Willie. Dalawa lang ang bisita mo? Sabi ko mag-imbita ka ng marami. Mas marami, mas masaya. Tingnan mo mga kapatid mo. Ang dami nilang hatak. Tapos lahat sila naka-costume. Nako, pasensya na po kayo. Hindi ho kasi kami nasabihan ni Lovely na costume party pala ho to. Hindi naman nyo kailangan magsuot ng costume. Kasi ang role nyo rito ay mga tao. Dapat marami ring tao. Pero hayaan nyo na. Ang mahalaga, may tao na rito. Mamaya pa magsisimula ang selebrasyon. Hindi pa kasi lahat nakatapos magayak ng sarili. Kumain na muna kayo rito. Lovely, pakainin mo muna mga bisita mo. Mahaba ang biyahe nila. Sigurado na gutom na sila. Opo, Tay. Halika kayo rito. Ipaghahanda ko kayo na makakain. Lovely. Nasaan pala ang kapatid mo?
Nasa kwarto. Nag-aayos pa siya. Gusto niya kasi siya raw ang pinaka nakakatakot na aswang ngayong gabi. Talaga? Ibang klase ang trip ng kapatid mo, no? Iba ang takbo ng utak niya. Sinabi mo pa. Eto na, kain na kayo. May dala pala kami regalo para sa kanya. Akin na. Doon ko na ilalagay sa lalagyan ng mga regalo. Salamat Nag-abala pa kayo. May dala rin ako para sa'yo, Lovely. Bulaklak. Di ko alam na gothic theme pala. Sana black rose palang dinala ko. Puti ang nabili ko Sorry Ayos lang yan. Nag-abala ka pa. Hindi naman ako may birthday. Sige, kumain na kayo. Ilalagay ko lang to doon. Sige. Pre, bakit? May dala ka bang kalamansi? Paanin mo? Papatakan ko tong mga ulam. Gusto ko lang makasiguro na tunay na kinakain to ng tao. Baka mamaya, pagkain to ng aswang. Sira ulo ka ba? Tikman mo kapag walang lasa, kabahan ka na. Ikaw maunang tumikim. Sige na nga, titikman ko. Aba, masarap tong kaldereta nila. Ganito ang gusto kong timpla. Hindi tinipid sa sangkap. Sure? May asim ba? Ano ka ba? Handaan ito. Papakainin mo ng maalat ang mga bisita? Nasa kusina tayo. Kung gusto mo, maghanap ka ng kalamansi at bawang dyan. Oo nga no. Sandali lang Ay loko, naghanap nga. Pre, wala akong makita. Kahit asin, wala rin. Malamang pre, naghanda sila Tiyak na ubos na ang mga sangkap. Kumain ka na nga lang. Basta ako, gutom na ako, kakain na ako. Hindi na ako kakain, pre. Hindi pwedeng dalawa tayong mabiktima rito. Dapat, nasa matinong pag-iisip ang isa sa atin para makauwi tayo ng ligtas. Bahala ka na nga dyan. Sige, magutom ka. Nang magsimula ng selebrasyon, tuwang-tuwa si Joel dahil sa mga kakaibang palabas. Para talaga silang napunta sa isang tribo na may kakaibang tradisyon. Lahat ng naroon ay nagsasaya lang. Game na game sila sa program at mga pakulo. Maya-maya ay kinabahan si Joel nang sabihin sa kanya ni Lovely na susunod na ang mga nakatoka sa candle. Kailangan daw na magbigay ng simpleng birthday wish. Nang tawagin na si Joel para lumapit sa kapatid ni Lovely, halos manlambot ang tuhod niya dahil sa kaba. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang kandilang may sindi. Habang palapit siya sa birthday celebrant, nagtataka siya dahil napakatahimik ng paligid. Pati ang mga bisita ay parang robot na nagsihinto dahil naubusan ng charge ang battery. Nagtataka si Joel kung bakit lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Lalong hindi siya makapag-isip ng tama. Nang nasa harapan na siya ng celebrant, napatitig siya rito. Naghahalo ang kaba at pagkamangha niya dahil sa sobrang realistic ng costume nito. Mukha talaga itong makapangyarihang aswang. Hindi rin niya mawari kung contact lens ba ang dahilan ng pamumula ng mata nito. Ilang segundo rin siyang nakatitig sa babaeng kapatid ni Lovely at napabalik ang kanyang ulirat nang magsalita ito. Ano ang wish mo sa akin, isang tao? Ano? Kuwan,
mahabang buhay. Saka mag-enjoy ka lang sa party mo. Kakaibang masyado to. First time akong umattend sa ganito. Nakakamangha. Salamat sa pag-invite. Salamat sa pagpunta. Ano ang maireregalo mo sa akin? May regalo kaming dala kanina. Nandun na. Doon, oh. Maliban doon. Ano? Wala na. Sorry, ha. Sige, ayos lang. Pero yung kasama mo, iregalo mo na lang sa akin. Single ba yun? Si Willie? Oo, single yun. Mabuti. Mamaya, sa akin na siya. Gulong-gulo si Joel sa mga narinig niya. Hindi naman niya mawari kung totoo ba yung mga sinabi ng babae o nagbibiro lang at dala lang ng selebrasyon. Kunot noo siyang bumalik sa pwesto. Nawindang din siya dahil nagtawanan ng nakakatakot ang mga taong naroon. Parang nagkakaisa silang lahat. Parang iisa lang ang iniisip nila. Napaigtad siya nang marinig ang sigaw ni Lovely. Kinailangan itong sumigaw para marinig siya. Dahil sobrang lakas na ng ingay sa paligid. Naghahalo na ang sigawan ng mga tao at mga tambol at malalakas na musikang pinatutugtog. Hinatak rin siya ni Lovely dahil nagkagulo na ang mga tao. Nagsasayawan ng mga ito. Parang makanakawala sa mental ang mga naroon. Habang inilalayo siya ni Lovely sa kumpol ng mga tao, napalingon naman siya kay Willie dahil narinig nito ang malakas na sigaw ng kaibigan. Tinatawag siya at humihingi ng tulong sa kanya. Sandali. Ang kaibigan ko. Bakit nila binubuhat at pinagpapasapasahan? Saan nila dadalhin si Willie? Willie! Pare! Hayaan mo lang sila. Dito lang tayo. Magsasayawan lang sila. Magulo na dyan. Doon tayo sa tahimik. Pero si Willie... Napanatag ang loob niya nang makita ang kaibigan na sinampa ng mga yon sa ibabaw ng mahaba at malapad na lamesa. Umakyat na rin doon ang kapatid ni Lovely. Nakita niyang nagsasayawan ng mga ito. Maya-maya ay nakita rin niyang nakikisayaw si Willie sa kanila. May pagsigaw at pagtalon pa ang kaibigan niya na halatang nag-e-enjoy sa nangyayari. Iniwan na niya ang lugar at sumama kay Lovely sa kalayuan para hindi sila maingayan. Nag-usap lang sila doon. Kwentuhan at biruan ang nangyari sa pagitan nila. Hindi na namalaya ni Joel ang paglipas ng oras. Maya-maya ay nagulat siya nang biglang bumuwal si Lovely dahil may pumukpok sa ulo nito. Nang tignan niya ang gumawa nito, nanlaki ang mga mata niya dahil si Willie ang humampas sa ulo ng babae gamit ang tuyong sanga. Anong ginawa mo? Umalis na tayo rito, pre. Mga aswang sila. Ayan ka na naman eh. Paano mo nasabi? Hindi nga ako naging aswang mula nung kinain ko yung handa nila. Umalis ako ng palihim sa sayawan kasi nakita ko siyang nagsisikain na. Baka oras na ng pagkain kasi.
Dapat kumain ka na lang din doon. Tignan mo nga ang ginawa mo kay Lovely. Paano ko to sasabihin sa ama niya? Huwag ka na magpaliwanag doon. Mga aswang silang lahat. Mga aswang silang lahat. Kumakain sila ng hilaw na karne. Tara na, umalis na tayo rito. Bago pa nila malaman na tumatakas tayo. Bilisan mo. Pabiha mo ng babaeng yan. Aswang din yan. Maniwala ka. Kailangan na natin umalis dito. Walang hiya. Aswang talaga sila? So, ang suit nila, hindi talaga costume? Talagang itsura nila yon? Tumpak! Kaya bilisan mo na, pre. Kapag nalaman nilang tumatakas tayo, yari na. Dali-dali silang sumakay sa kanilang motor. Nahatak nila ang atensyon ng mga aswang nang patunugin nilang makina. Bahagyang natigilan ng mga aswang. Maya-maya ay may biglang sumigaw ng malakas. Sinabi nitong habulin at huwag hayaang makawala ang mga tao. Sa kaba ng dalawa, halos nag-8 na ang pagpapatakbo nila sa motor. Pinaharurot nila ang motor at walang lingon sa likod. Habang binabagtas nila ang kahabaan ng madilim na lugar, napapasigaw sila dahil sa pailang-ilang mga aswang na bigla na lang silang tinatalon. May narinig pa silang lumilipad sa himpapawid. May mabibilis tumakbo at kapag nalalapitan sila ay kaagad nilang sinisipa. Hindi na tayo makakaalis ng buhay dito. Huwag mo silang bigyan ng pansin, Joel. Basta focus ka lang sa pagmamaneho. Sa unahan lang ang tingin. Bilisan mo. Huwag mo na akong lingunin. Nasa likod mo lang ako. Saka, nagnakaw ako ng asin. May nakita ko sa kusina nila. Trap siguro para hindi sila mapag-isipan na aswang sila. Mag-ingat ka. Huwag kang lalayo sa akin. Dapat nakadikit ka lang. Oo, akong bahala. Basta magmaneho ko lang dyan. Langya, may ibon pa sa itaas. Yumuko ka. Huwag kang padadagit. Ano ako? Taka sila. Hindi sila makakatikim ng tao ngayong gabi. Mga yulol pala sila eh. Inimbita tayo para gawing main course nila? No way! Halos lumipad na ang kanilang motor sa pagpapatakbo nila hanggang sa tuluyan na silang makalayo. Nang makarating na sila sa ligtas na kalsada dahil may mga sasakyan na silang kasabayan, nagbagal na sila ng pagpapatakbo. Huminto muna sila sa gasolinahan para magpahinga at magpakarga na rin ng gas. Walang hiyang adventure to, ang lupit. Umpisa pa lang talaga. Iba na ang pakiramdam ko eh. Hoy, wala ka bang ibang nararamdaman sa tiyan mo? Kumain ka dun ah. Wala naman. Napagod lang ako. Nakakapanlambot. Wala pa siguro ngayon. Baka bukas. O kaya sa kabilugan ng buwan. Magiging aswang ka na. Si Raulo, walang ganun. Ang mabuti pa, pumunta ka na sa albularyo para makasiguro. Bago ka pa maglaway sa sariwang karne. Dahil sa takot ni Joel, kinabukasan ay nagpunta nga siya sa albularyo para magpatingin. Laking pasasalamat niya dahil wala namang kahit anong nangyari sa kanya. Ilang araw nang lumipas at hindi na rin nagpakita pa si Lovely. Wala siyang ideya kung hindi na ba ito magpapakita o baka natuluyan na sa malakas na hampas ni Willie. Ganun pa man, panatag na siya.
dahil nakauwi sila ng ligtas. Wala silang pinagsabihan sa naging experience nila dahil wala namang maniniwala. Pinag-uusapan na lang nila ito kapag nagkakaharap sila sa inuman. Wala pa ring naniniwala sa kanila dahil ang katwiran, kwentong lasing lang naman ang sinasabi nila sa iba nilang kaibigan.